At nagkaalaman na nga sa championship. Ano ba ang nangyari sa kanilang tiebreaker blitz games? At nag-uwi ng tumataginting na malaking premyo. Milyon sa piso natin ang nag-champion. Pagkatapos nating i-analyze ang mga matitinding laban, ay magpapatikim tayo ng ating Kamatcha Super Supporters lesson ng opening, especially ng Hyper Accelerated Dragon. Kukuha lang po ko ng clips, portion, lalagay ko sa end part pagkatapos nating i-analyze at nang makita nyo kung paano ba ang pag-aaral ng opening. Okay, sa end part po yon. Samahan nyo po kung baybayin ng mga games at ang ating bonus video sa bandang huli. At bago natin pasadahan ang unang laban, Sindaro versus Pragnananda, atin po munang sagutan ang palagian nating iniiwang daily puzzles hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po, congrats sa mga nakakita ng Rook C8 check. And brilliant! Check. Queen A7 sacrifice. Capture uli sa torre pero knight ang pipiliin natin para may double. Capturein ang knight. White wins. Congratulations ha! At sa end part po ng video natin, ang mga shoutout na nakatamang sagot. At ang iiwan na naman natin sa video na ito na puzzle, ito yung kahapon, wala tayong video kahapon eh. Habol ko na lang ha. Diretso ko yung today's daily puzzle ng ICC. Ito po yon. It's white to play. Ano kaya ang matinding gagawin dito ng puti na dire-diretso at swabe ang atake? O sige po ha. Yan ang iiwan natin at pasadahan natin yan sa susunod nating upload. Okay po? Ngayon, unahin natin itong matinding laban. Sindaro versus Pragnananda. Nag-E4. D5 si Pragi. Nag-Scandinavian. Capture. Queen takes. Knight C3, Queen A5, D4, Bishop F5, Knight F3, E6, at nag-Bishop D3. Ito pong Bishop D3, bookline pa ito. Yun nga lang, sa panahon pa lang ngayon, hindi na gusto ng strong computer engine ito. Bakit? Ano gusto ng computer engine? Knight E5. Okay. Bishop D2. At A3. Yan po ang gustong itira dito ng Stockfish. Pero, Bishop D3, takes, Knight F6, castling, Bishop E7, okay, magka-castling na rin. Bishop F4, pressure, nag-C6 muna, Knight E4, hamon ng Knight, kinapture ni Prag, capture, at nag-Knight D7 para ilalagay uli yan sa F6, nag-Knight E5, o yung palit-palit lang, ano? At nag-Rook D8, dito po ay nawala na sa libro. Novelty ang ibig sabihin. Ang tira daw dapat ay, yung old line ay Knight F6. Lapit ko lang po yung mic ko ha para mas marinig nyo ako. Yan. Okay, Knight F6. Pero dito sa bagong tira, Rook D8 ni Prag, tingnan natin. Nag-Rook FD1, castling, A4, okay, space lang sa queen side, kumapture na, capture, Bishop D6 palit-palit, tinanggap naman ni Sindaro, palit-palit, C3, Rook FD8, at nag-Rook D3. Ayan, para lilipat sa kabila, maka-atake dyan. Nag-G6, inunahan kagad ng binabalak ng puti. Nag-B4, paalis sa Reyna. Queen D5, palit. Pero ayaw. A5, basag sa B4. Kinapture na, Queen takes A5. Okay? So, dito po masasabi ko talaga almost equal. Pero ang maganda, nagkapisakan to mga kamatyas. Time, lamang si Prag. Mas mabilis si Pragi, no? O, 1 minute na lang mahigit si ano eh. 3 minutes plus 2 seconds increment po ang kanilang tiebreaker blitz. Time control ha. Queen C2. Rook A8. Ayan, pinilahan ng pinilahan. Nag-H5 para may panggulo dyan. Kinapture na. At nag-H6. Ayan, nilagyan ng pawn wedge. Queen na lang ang kulang para maka-atake sa G7. At nag-Rook D7. Tingnan natin kung anong pang-aabang dito ang gagawin. Rook E5, atake muna. At nag-Rook D5. Sinangga dito ni Prag. At nag-Rook E1. Rook H5. Ayun, pinuntahan. Talagang mapanganib yung pawn sa H6 na yan. Kailangan maalis yan. Queen D2. Okay, dinipensahan. Hindi po nagustuhan ng tira ni Sindarov. Dapat daw po ay Rook E5. Dyan pa rin talaga. Okay, isabay na pala. Pero nag-Queen D2, Queen C7. Saan pupunta yan? May check dito.
Rook EB1 blunderacious mga kamatsas. Sinundutan ng check. Ayun, saka kinapture yung pawn. So wala na pong panganib na pwedeng makamatchas pa sa back rank ng black. At nag-queen E3. Ano plano niyan? Rook H5 ulit. Queen F3. Naku, umislog-islog na lang si Sindaro ba? Queen C7 at nag-G4. Rook A5. Mangyari po ang labanan dito sa championship tiebreaker. Dalawang Uzbekistan players. Isa lang si Prag. Grabe, no? Para lusutan mo yung dalawang yan, napakabigat. Susuot ka sa butas ang karayom. Ang hirap. King G2, A3, yun lang. Yun lang po. Na-maintain dito ni Prag ang pass pawn. Malakas yan. Rook H1. Rook G5. Okay, habol dito. May H5 na paparating. Okay. King F1 umiwas. A2. Queen E3 threat. Kinapture lang ang pawn. Pasok doon para may threat. Pero F5 lang. Safe na safe. Wala pong panggulo. Nag-queen dito balik lang. At nag-queen B8. Threatening queen B1 check. Nag-F3. Queen F4. Hamon. Queen to queen. Inayawan ni Sindarov dahil wala na talagang mangyayari kung makikipag-exchange pa siya. King G7, kumunat muna para pag kumapture doon, walang check at maiiwan yung pawn F3. So, hindi pwedeng iwan yung pawn F3. Nag-Rook H3 dinipensahan. Rook G3 hinamon at kinapture-capture na Queen to E3. Okay, anong purpose ng Queen E3? H5, C4, H4, D5, ginulo na talaga. Yan naman talagang kailangan gawin na. Kailangan na talagang guluhin eh. Otherwise, kung hindi guguluhin mga kamatsas, wala nang kabuhay-buhay talaga. Capture H3, ang bilis, dalawang pass pawns ito. King H7, Queen B2, ayun, dinaan na sa gulang. O, para wala nang panggulo, takes, sa dami ba naman ng pawns mga kamatsas? 3 pawns up, so great realization at nanalo po si Prag. Okay? Buhay pa si Prag. Okay, next natin. Abdusatorov. Aba, mabigat na. Number 1 player na ng Uzbekistan ito. Okay, tingnan natin. Pumili na lang po ako ng best game sa kanilang match kagaya ng kay Sindarov. Okay, black uli dito si Prag. Nag-E4 si Abdu. C5 si Prag Sicilia ng pinasok. E6, D4, capture, Knight C6, Knight C3 at nag-Knight F6. Okay, very typical. Pero itong Bishop F4, hindi po normal para sa akin to Usually yan, nagda-Knight DB5, no? Pag D6, sabay Bishop F4. Okay. O kaya Knight takes C6 tapos Bishop D3. Pero itong Bishop F4, okay, kung mag-E5 naman, di pwede, may capture pa doon no? Mabibitin yung pawn. Nag-D6, Bishop B5, pin, Bishop D7, kumapture na. Okay, medyo rare na yung linya, no? Takes, Bishop A4, at nag-E5. Ayan, dito mga kamatsas, novelty. Dahil ang old line ay palagi ang D5. Yan ang ginagawa. Para makahinga na rin ang development ng bishop. Pero dahil nag-E5, nawala po sa libro. Bishop G5, H6, kinapture ang knight capture at nag-queen to D3, A5. Ayan, para walang pasok-pasok queen A6. Inagapan ni Prag. At nag-castling, Bishop E7, Rook H F1, babasag ng F4 pero hindi po naibigan ng computer engine ng tira na yan. Dapat daw ay F3 lamang. Okay, pinakapang depensa na rin pala ni Abdu, no? Kasi kakapturin Yan pala, F3 lang, no? Pero, balik tayo sa Rook HF1, nag-castling, G3 talagang ipipilit yung basag F4, Rook A B8, okay, ready sa B-file, in F4 pa rin, Rook to B4. Okay, pressure sa bishop. At nag-queen to A6. Gusto ni Abdu na mga likot. Threat ang pawn. Pero, bad move. Dapat daw po is A3. Paalisin ang tore immediately. Pero natakawan dito si Abdu na capturein ang pawn. Pati ito. Ang ginawa, nag-capture sa F4. G takes F4. Dapat daw po ang tira ay A3 pa rin. Paalisin muna talaga, mamaya na bawiin yung pawn sa F4. Pero kinapture kagad. Rook FB8. E5. Ayun. Nako, di pwedeng kumapture kasi bitin ang bishop sa D7.
Queen F5 ilag lang. At kinapture na Bishop F6. Naku po. Napakagaling ang imagination of attack. The art of attack by Praggnanandhaa. Tingnan nyo, pinakain lang yung pawn. Pero tingnan nyo naman, pag dungaw ng bishop sa knight, problemado kasi nakabitin yung bishop pag nawala ang knight. Nag-bishop B3, iniwas. Queen C5. Okay, threat ito. Nag-rook FH, rook FE1, pero hindi na pinansin tong knight, ano? Kinapture ni Pragg, capture, and then queen takes C3. Okay, at nag-queen to D3. Medyo nag-iba pakiramdam ni Abdu na may something. Kasi ang gusto kong tingnan sana dito mga kamatyas yung rook E7 para atakihin yung bishop. Pero may queen A1 check. Pag nag-king D2 sasalubungin ng tore, smash ito. Kahit makakapture pa with check, isang king H8 lang, walang kasunod. Kaya bitin ang nakita dito, no? Kaya mas minabuti na lang dito ni Abdu na mag-queen D3, check, king D2, queen F6. Hindi pwede mag-rook D4 ha, nakabitin ng queen. At nag-C3, pakain na naman ng F4, bishop F5, tinusok muna ang queen. Dito nag-sacrifice. Nag-sacrifice ng queen, pero chumek muna si Pragg para kahit papaano yung D6 pawn ay matakpan sa pamamagitan ng D4 pawn sa kinapture. O total makakapture din naman eh. Yun ang kaibahan po no ng kakapturing kagad to. Kasi may ganun eh. Kahit pa paano, strong pass pawn pa rin yan. Pero definitely based sa ating nakikitang evaluation bar, black is winning pa rin talaga. Okay, rook D4 check ang ginawa ni Pragg, capture, king C3, and then queen D7, rook E5, capture, and patong. So threatening check sa ilalim. Pero after king F8, wala, smooth na to. Hindi makapture tong pawn ha, kasi may queen B4 check, umiwas muna. Pero pinatungan ang pawn, dinipensahan, queen B4, dinipensahan din ang pawn sa A5. Nag-F5. Okay, mga last chances na makagulo-gulo. Bishop C4, check sa ilalim. Ito na po. Si Pragg na ngayon ang nanggulo. Queen B1, king C3, rook to B8. Ayan, para ma-join ang tore sa mating attack na gustong mangyari. Kasi kung queen lang ang gagalaw, walang mangyayari. Rook E3, check. King D3, and then check ulit. King C3, check ulit doon. Okay, ayun, sabay nagpasingaw para may extra space doon. At kinapture lang. Queen C1, check ulit, king D3, and ayun na po, nakelam na. Yun ang purpose ng pasingaw eh. Para makipakialam yung, makialam yung rook. And then kung chumek man, angat lang. So bitin pa rin, walang kasunod na atake. Chumek, o bitin pa puti eh. Under attack na to eh. Check, ganun na lang. Capture, check. Kaso may king H7. May ganyan eh. Queen, capture, and dito po nag-resign na si Abdu sa toro. Bakit? Ito po continuation. Check dito. Kung pupunta dyan, may check sa baba. Mate. At kung pupunta naman dito, ay sisimplihan lang po ng Queen C2. Ganon. And matches pa rin. What a beautiful game. Championship by Praggnanandhaa mga kamatsas. Napaka-importante nitong tirang to. Na malaman natin, ang daming nabibiktima niyan. O pagka ganyan mga kasama, ito lang po gagawin natin ha. D6 lang. D6. Bakit? Kasi po, itong tira na to, huwag kayong mag-i-E6 ha. Halimbawa, baka mapa-E6 kayong ganyan. Nako, patay. Pipit-piting kang parang bawang dyan sa Queen D6 na yan. Todas ka dyan, kasi dati gumaganito ako mga kasama. Paborito ko yan, nag-i-E6 ako tapos kinakaslingan lang ako. O kaya kung E5 man ako, siga yung knight ko sa D5. Very strong. Di ba? Nung natirahan ako dito, nakalaban ko GM, natirahan ako dito para kung pinitpit na bawang, di ako makaporma. Ni hindi man lang ako makapag-castling, bawal. Ginawa ko ito, nag-Queen E7 ako. Kinapture. Capture. E5. Naku po, grabe. Pumunta ako sa gitna. And then Bishop C5 check. Atras uli ako. And then Bishop D6. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo gano'ng kapangit ng walang Rook B8. May Bishop. Di ako makapag-castling. Ang Bishop ko ang pangit. Oh. Nagtangka akong paalisin yan. Dinagdagan pa ng Knight. Oh. So ginawa ko, kinapture ko na lang. Tapos kumapture siya ng pawn. Tingnan nyo po yung Bishop ko. Pinapanatili dito ng puti na yung bishop ko talaga totally baldado. O in F5 ko tapos nag-knight C5. Kapangit ng bishop ko. Talo ko dito. Sa blitz lang naman online.
Natalo ako sa Grandmaster. Walang buhay, walang haibu. So dito tayo ngayon mga kasama sa D6. Ano purpose ng D6? Bago ka mag E6, wala na siyang Queen D6. Yan. Ang gusto ko kasi mangyari dito, mga kasama, maka D5 mamaya. Gapang lang, gagapang ka lang. O, halimbawa, mag-castling dito. O, pag nag-castling, may knight G4 na. Yun din ang purpose ng D6 eh. Immediately to play knight G4 to disturb the bishop. O, halimbawa, mag-bishop F4, wala, salubungin mo lang yan. Ganon, kainin mo lang yan. Pagkakainin yan dyan, castlingan lang, and very good for black. May double po ng puti, bishop pair pa ang black, positional advantage. May kaunting pressure pero hindi naman maka-atake ng ganun-ganun lang yan. Okay mga kasama? So, take note ha. Kaya dito, pag D6, simple pero rock, kailangan mag-H3 dito ang puti. H3 muna bago mag-castling para to prevent knight G4. Okay? And then, castling. Ayan, castling. Alright, and bishop B7. Ayun, para idiretsong maka D5. Yan ang pangsangga dyan sa bishop C4. Pagka nahuli nyo na yung paano sanggayin, madali. Pahinga. Pahinga yan, masama. Ano yan? O, halimbawa, may gumaganyan, D5 lang. O, halimbawa, may magpin, ganyan, E6 lang. Pag nakaganyan ka na, wala, matibay na yan. Itong bishop parang bad lang yan sa ngayon. Pero hindi habang buhay bad yan. O basta importante, ang D5, ang sentro solid, fight na fight ang black dito. Okay po mga kasama ha. Kasi ang dami nabibiktima ng ganito eh. Napakarami. Ang kulit niyan. Naku, pagka hindi nyo alam yung pangsangga, napakakulit ng bishop C4 na yun. Inis na inis ako sa bishop C4 na yun. Tapos meron din akong mga tinaray dito na nag-castling ako. O castling. O tapos gumaganyan ako. Nasusundutan ako ng ganun eh. Oh. Iilag akong ganun. Babarahan. Hindi maka D5. Diba? Ang sarap sana maka D5 eh para maginawa eh, ayahay eh. Eh kaso wala eh, hindi ka nga pa D5 eh. Bago ka maka D5, ang dami niyang ginagawa eh. So kaya po, huwag natin kalilimutan na ang tira talaga ay to play D6. Okay, meron ako nakalaban ganito mga kasama, may gumanito. May experience akong ganyan, no? Kinapture ko. Capture, tapos castling queen side, takbo ko dito, bumalik ako dito, meron akong laban, tumakbo ko dito eh. Kaso, ang pangit, napangitan ako, ganunan ako, parang walang, ang hirap ng developments ko. Tapos yung po, nababawi pa, pag nabawi na yan, tubo na ang white dito, hindi na ako nakapag-casting, nabawi pa. Dapat kung hindi ka magka-casting, wag mo man lang pabawi yung pawn para ano. May laro ako, gumanon ako, nag king C7 naman ako, tinirahan lang din ako ng ganon. Napakahirap niyan sa black. So dito ang tamang tira, kapag po nag-sacrifice ng pawn E5, wag capturein, but to play knight G4. Ayan na naman si Mr. Knight G4. Basta nag D6 kayo, may chance mag knight G4, bulabugin nyo ang bishop. Okay? The only move, E6, only move ha. Kasi kung ka-capturein, mali. Kasi may capture doon. So, E6 to disconnect the bishop, supporting the knight, ang gagawin po, capturing lang. Talagang ibibigay mo yung pawn na yan. King D7 lang. Capture, and Queen B6. Atakihin yon, double attack. Double attack. Coach, paano yung pawn F7? Mamaya mo na babawiin yan. Mamaya na. Halimbawa, mag-Queen D3, ratratin mo muna. Double yan, no? Double yan. Aling pyesa ibibigay niya dyan? Knight or ang tore? Double yan. Baka mapasubo siya dyan. Okay? So, masaya po ang Hyper-Accelerated Dragon. Nakakatakot lang pag di mo alam. Pero pag alam mo, medyo ang sarap i-handle. So, may E5, may mga ganyan kayong makakalaban na gumugulo pero Knight G4. Stick po kayo. Kaya dito talaga pag D6, only move is to play H3 to prevent knight G4. And then, again, castling, bishop B7, queen E2, D5, E6. And then, the rest is history. Depende na po sa gagawin ng kalaban nyo, depende na rin sa gagawin nyo, na pag-iingat. Balik tayo mga kasama sa, ayan, pagka knight C6 dito,
Meron naman hindi nagbi-bishop e3. Immediately, knight takes, may gumaganyan kagad. So ang pang-capture natin, ayan. So halos hawig. Halos hawig doon sa ano. Pero this time, hindi po natin ihahabol ito. Iipaiban tayo. Again, play d6 only. Yan lang muna. Kaibahan nito, walang bishop e3 pa na nagawa. So wag po kayo malilito ha. Ayan, patikim lang yan mga kamatsas. Malawak po ang aming naging session kanina. Umabot po ng 2 hours. Kaya grab the opportunity. Ang link po nasa description below. Mag-register na po kayo sa ating kamatsas, super supporters. At talagang matututo po kayo sa ating every Sundays live training every 10 a.m. to 12 noon. Sana po makasama namin kayo. Maraming salamat po. At ito po ang ating mga shoutout sa nakasagot ng ating daily puzzle nitong nakaraan. Ang kauna-unahang nag-message sa video natin last time ay si Idea. Shout out. At ayun, shout out kay Engineer Amiril, kay Ronel Kayari, shout out. At kay Jackstone, kay Jexter Dungay, kay Kimno Garcia. Okay, sino pa? Sige, sobrahan natin. Kay Joel James Taray. At kay Marcus Dalton, sama ko na si Peter Cliff Suarez Tumbagahon. Ayan, member natin ng Kamatcha Super Supporter, itong huling nakasagot.